sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabongeros case. So sabi niya that is preposterous. May mga taong parang involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isabong. Ayun. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Ang connect, mga kababayan, hindi sa Isabong mismo. Ang connect ay doon sa mga tsumugi, yung mga hitman. At hindi rin humalabong isipin, mga kababayan, na talagang involved dito si Rodrigo Duterte or konektado yung war on drugs dito sa Isabong. Bakit? Kasi pinrotektahan ni Digong yung Isabong. Pinrotektahan niya simula pandemic hanggang matapos ang kanyang termino. 3 taon din yun, 2020 hanggang 2022. Nagsalita na si Rodrigo Duterte, mga kababayan, tungkol sa kaso ng missing Sabongeros. Kahapon kasi, nagsabi si Secretary Remulla na may mga connection daw. May mga connection daw sa gitna ng war on drugs at ng missing Sabongeros. May mga intersection daw. Kumbaga, nagtatawid. Ano kaya yung mga pagkakatawid na yun? Ngayon, ito si Sara, nagpunta ng Hague, di ba? Kasama si Amy. Sinabi niya sa tatay niya. Anong sagot? Anong sagot ng tatay ni Sara Duterte? Ni Digong. Sabi niya, that's preposterous. Wow. Preposterous. Ganda ng script. Oo. Alam kaya ni Sara Duterte yung ibig sabihin ng preposterous? Baka hindi niya alam baka hindi niya alam. Panoorin natin yung balita, mga kababayan. Ito yung balita. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalokohan ang umano'y kaugnayan ng missing Sabongero sa Duterte drug war. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte sa Facebook Live ng puganteng si Attorney Harry Roque. Ayon sa bise, binalitaan niya ang kanyang amang si Digong tungkol sa missing Sabongero case. Wait, gusto ko ulitin natin to. Wait lang. Gusto ko yung sinabi dito Wait lang Sa Facebook Live ng puganteng si Attorney Harry. Narinig niya. Tapaka. Puganteng si Attorney. I love it! Pugante. Grabe si News 5, no? Pugante talaga. Harry Roque, pugante ka na, sabi ng News 5. Uwi ka na, Uncle Red. Sa bise, binalitaan niya ang kanyang amang si Digong tungkol sa missing Sabongero case. Matatanda ang ibinunyag ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng sangkot ang mga nasa likod ng drug war sa pagkawala ng mga Sabongero. Inihain din sa Kamara kanina ang isang resolusyon para imbestigahan ang kaugnayan umano ng drug war sa missing Sabongero case. Sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabongeros case. So sabi niya that is Preposterous. Bulol. Hindi nga niya alam ibig sabihin ng preposterous. Hindi niya mabigkas yung preposterous. Ay, grabe si Sara. Paano kaya nakapasa ng Barto, no? Preposterous. Oo, kalokohan daw, guys. Baka kasi hindi inexplain ni Sara Duterte na maayos. Kasi kung inexplain niya na maayos, malamang siguro mas magiging malinaw yung denial ni Rodrigo Duterte. Kasi ang sinasabi lang naman ni Secretary Boying Remulla, yung mga koneksyon sa gitna ng war on drugs at saka nitong missing Sabongeros, mga kababayan, ay doon sa mga pulis. May mga pulis daw kasi nakapareho ng pangalan doon sa listahan na inilabas ni alias Totoy at saka doon sa mga lumabas na sa records ng war on drugs. So sa pagsasalita ni Rodrigo Duterte na hindi, kalokohan yan, di ibig sabihin, alam nga niya yung detalye ng war on drugs at alam niya yung ginawa niya sa war on drugs. Kasi alam niya yung pagkakaiba Ay nako. Sinasabi natin anything you say can and will be used against you. Lahat ng sasabihin mo pala ay pwedeng magamit sa'yo. In the court of law, syempre. Pero minsan nag-a-apply din niya sa totoong buhay tulad ng tayong hampas lupa dito. Ano pa kasi yung connection? Sagutin natin ngayon yan. Ito kasi yung sinabi ni Secretary Boying Remulla kahapon sa press con. Yung mga nasa likod daw ng drug war
ay merong pag-intersect o merong koneksyon sa pagkawala ng mga sabongeros. At mga kababayan, hindi ho mahirap isipin na posibleng totoo ito. Sir, hindi pa rin natin talaga na-establish if hindi there's a connection. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. Same, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. Ayun. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Ang connect, mga kababayan, hindi sa isabong mismo. Ang connect ay doon sa mga tsumugi, yung mga hitman. Mga kababayan, ang mga tsumugi doon sa war on drugs ay mga pulis. So does that mean na yung mga tsumugi din dito sa isabong ay mga pulis din? Mukhang nandoon yung findings, guys. Mukhang doon tumutungo yung ebidensya. Hindi ko gets bakit sumasagot si Digong sa mga bagay na yan. Anong ibig sabihin na sanction ni Rodrigo Duterte yung pagpatay? Ganun ba yun? Or baka binigyan ng proteksyon ni Rodrigo Duterte? Yun, baka pwede pa yun. At hindi rin malabong isipin, mga kababayan, na talagang involved dito si Rodrigo Duterte or konektado yung war on drugs dito sa isabong. Bakit? Kasi pinrotektahan ni Digong yung isabong. Pinrotektahan niya simula pandemic hanggang matapos ang kanyang termino. 3 taon din yun, 2020 hanggang 2022. Kailan lang niya tinigilan ang pagprotekta sa isabong? Nung patapos na yung termino niya, June 15, 2022, na balita. Nagsorry si Rodrigo Duterte dahil pinayagan daw niya ang isabong. 15 days na lang, hindi na siya pangulo. Doon lang niya tinigil. Di ba meron chismis na umikot? Itong si politiko nagkalat ng balita na tinry ni Atong Ang na maging campaign donor ni PBBM. Ibig sabihin, kaya lang pala tinigil yung isabong kasi hindi tinanggap ni PBBM yung suhol. Ganun ba yun? Di natin alam. Pero parang ganun yung lumalabas. Hinintay talaga niya matapos yung term niya. Sinagad talaga niya, guys. Pinotektahan niya yan hanggang katapusan ng kanyang term. Nung una, March 17, 2022, pinagtanggol niya ang isabong. Anong sabi niya? Hindi yan kasalanan ng management, kasalanan niya ng mga evil men doing something wrong tapos nagkaupakan. Iba ang kultura ng mga sabungero at mga sindikato, nagkabukuhan lang sila. Okay. Wait lang. Alam pala ni Digong na sindikato. Siya mismo ang nagsabi. Kasi alam niyo, mga kababayan, marami din naman akong kilalang sabongero pero hindi sila sindikato. Magkaiba ho ang sabongero, magkaiba rin ang sindikato. So sa sinasabi ni Digong, sino yung sabongero at sino yung sindikato? But either way, mga kababayan, alam pala niya na may sindikatong involved. Anong ginawa niya? Bakit pa rin niya pinagtanggol yung isabong? Yun nakakapagtaka, guys. Mas mataas ho yung posibilidad talaga na may connection si Rodrigo Duterte sa isabong. Dahil sa pagprotekta niya sa isabong. Not for anything else. Hindi dahil siya yung pumatay, hindi dahil inutos niya na patayin yung mga sabongeros. No, it's not. Pero dahil sa pagprotekta niya sa isabong. Yun ang connection.